Magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng Gimbal Horror Story. Tawagin nyo na lang po akong April. Isa ako sa mga bagong followers nyo dahil nirecommend po kayo ng isa sa mga pinapalo kong vlogger dito sa YT. Mahilig din po ako sa katatakutan kaya naman nagsimula na akong makinig sa inyo. Nadamay ko pa nga po yung asawa ko dahil simula nang makinig ako sa inyo ay lagi ko nang kinukwento sa kanya ang channel mo at sabay na kaming nakikinig. Noong matapos namin lahat ay nag-decide kaming ibahagi na rin ang karanasan namin. 18 years old ako nang magtanan kami ni Anton. Alam kong mali yung term Sir Gimbal pero yung time na yun pakiramdam ko ay mawawala siya sa akin kapag hindi kami nagkasama. Alam nyo naman na kapag bata papusok at risk taker sa pag-ibig. Matapos magkita sa Cubao ay nagbala kami noon na pumunta ng Quezon Province. Kaya naman sumakay na kami ng bus papuntang Lucena. Balak namin noon na pumunta sa kanila sa Quezon Province para doon manirahan. At dahil medyo malayo-layo ang biyahe na yun ay nag-usap kami na kakain kami ng hapunan sa Lucena. Pagkasakay namin ay puno na yung bus kaya naman sa may pangalawa sa pinakalikod kami naupo. May katabi kaming lalaki noon na siyang nasa may bintana, natutulog ito. Hindi naman kami maingay noon pero dahil siguro sa pagsakay namin ay bigla na lang itong nagising. Napatingin pa ito sa amin nung nakaupo na kami. Nagsorry naman si Anton dito. Nagsimula na ang biyahe at dahil ako yung tipong tao na hindi nakakatulog kapag may biyahe, nakaupo lang ako habang yung asawa ko ay nag-ML. Basta lang ako nakaupo at tahimik nang kausapin ako ng lalaking katabi namin. Siguro mga nasa 2 oras na kaming bumabiyahe bago niya ako kausapin. Nasa gitna kasi nila ako kaya naman ako yung kinakausap niya. Nagtanong lang ito kung saan daw ba kami pupunta na sinagot ko naman. Ang sabi ko ay sa Lucena. Then nagtanong ulit siya na anong gagawin namin doon. Sabi ko pupunta ka ako kami sa pamilya ng boyfriend ko. Tumangulang ito kaya ako naman na nagtanong. Tinanong ko siya kung taga saan siya at sinagot niya ako na taga Biringan daw. Hindi ako pamilyar sa lugar kaya naman tinanong ko kung saang banda iyon. Sinabi niyang isa raw iyon sa magandang puntahan sa Visayas. Tumango-tango naman ako kasi wala talaga akong clue. Hanggang sa bigla na lang niya ilabas yung phone niya. May ipinakita siyang mga picture sa akin. Ang gaganda ng tanawin, Sir Gimbal. Para bang sa mga wallpaper ko lang nakikita iyon. Tapos yung mga nagagandahan lugar sa ibang bansa. Pero ang sabi po ng lalaki ay sa kanila raw iyon sa may Biringan. May ipinakita pa siyang video ng isang ilog na sobrang linaw na sa sobrang linaw nga ay para itong salamin. Sobrang ganda nito na akala ko nga isang painting. May pinakita rin siya na picture ng isang pamilya. Sa likod ng mga yun ay may beach na sobrang ganda at ang puputi din ng buhangin. Napangiti pa nga ako kasi naisip ko ang ganda ng white sand. Ang sabi niya ay mga kamag-anak nila yon at sa Biringan din yon. Sabi pa niya ay ibang iba raw talaga ang lugar na yon kaysa sa Maynila. Nagsimula na siyang ipagmalaki sa akin ng sobrang high-tech daw nila sa Biringan. Yung mga problema daw sa traffic at polusyon dito sa Maynila ay maning-mani lang sa kanila. Ang sabi rin niya sa akin ay yung pinapangarap na paraiso ng iba ay meron sila. Sobrang linis at ganda pa rin daw ng Biringan dahil pine-preserve nila ang lugar. Sobrang alaga rin daw nila sa mga hayop at halos ng hayop ay legal na pag-alagala sa lugar na iyon. Napaisip naman ako, kung ganoon kaganda ang lugar bakit hindi man lang nabalita sa TV o na picture sa mga TikTok? Ipinaliwanag pa niya na marami raw ginto sa lugar nila. Wala daw taong walang pagmamayaring ginto doon. Lahat daw ay may ginto at ganoon kayaman ang lugar nila. Sa dagat din daw ng Biringan ay puno ng iba't ibang perlas. Sobrang dami daw ng yamang dagat ng Biringan na kayang pakainin ng buong Pilipinas. Sa Biringan ka nga lang daw makakakita ng hindi korap na politiko. Sobrang na-amaze ako noon, Sir Gimbal. Kung ganoon kaganda yung Biringan tiyak nga magandang tumira doon.
Lalo na kung totoo ngang sa Biringan matatagpuan yung mga pictures at video na ipinakita niya. Ang sabi naman niya ay nagtatravel lang daw siya at kung gusto ko raw pagbalik niya ay pwede niya kaming isama ng boyfriend ko. Hindi ako nakasagot noon dahil huminto na yung bus at nagsimula na magtayuan ng mga tao. Nasa Lucena na pala. Sa dami ng pinagkwentuhan namin ng lalaki ay hindi ko na namalayan ng oras. Busy sa pag-email yung jowa ko kaya naman ako yung tumayo at inayos yung sarili ko. Hinawakan ko noon si Anton sa kamay bago tumingin sa lalaki para magpaalam. Sige, ingat kayo April. Anin nito bago kami tuluyan maglakad pababa ng bus. Pagdating sa baba ay naghanap kami ng makakainan. Nasa Jollibee na kami noon ay may naalala ko. Inutusan ko yung jowa ko na i-search yung Biringan at ginawa naman niya pero laking gulat ko nang makita ko yung sagot ni Google. Ang sabi ba naman wala daw nag-i-exist na Biringan. Kinabahan ako noon. Ikinuwento ko sa partner ko yung kinuwento ng lalaki at pati na rin yung mga nakita kong litrato. Ang sabi ko pa ang ganda nga ng mga ipinakita niya sa akin. Hindi naman naniniwala yung partner ko dahil baka daw namali ako ng dinig at biliran yung ibig sabihin kasi meron naman daw na ganon pero biliran talaga. Nagalit pa nga ako noon dahil sabi ko ML kasi siya ng ML. Medyo nagtalo pa kami. Sinabi talaga niyang wala at baka nga nakatira lang daw yung lalaki. Doon din ako napaisip at naalalang binanggit nito ang pangalan ko. Na siyang hindi ko naman sinabi sa kanya. Nag-iba na ang pakaramdam ko noon at mas lalaw kong kinabahan pero ang sabi ni Anton ay baka raw nakadrugs nga at wag na raw ako mag-alala. Dahil nga medyo mahaba ang biyahe namin ay pinagsawalang bahala ko na rin yun at kumain. Around 7 PM sumakay na ulit kami ng bus. Dahil nga gabi na nagdesisyon na rin ako na umidlip muna kahit sandali. Sinabi ko yun kay Anton na siyang pumayag naman dahil wala na daw siyang balak matulog. Sa tabi ng bintana ako nakaupo noon at pumisisyon lang ako sa pagtulog. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat ni Anton. At bago pumikit, mga 5 o 10 minuto siguro na akong tulog nang magising ako sa napakalakas na pagsabog. Para bang may sumabog tapos katabi ko lang yon. Ganoon kalakas. Akala ko pa nga noon ay mabibingi ako. Kaya naman sobrang nagising din ang diwa ko noon. Napatayo ako at tinignan ng paligid. Tulog lahat. Sinilip ko ang unahan at hinanap ko kung saan ang galing yung pagsabog kanina at halos mahimatay ako nang makitang nakabangga sa napakalaking puno yung bus. Kinakabahan na ako noon. Muli kong nilibot ang paningin habang pinapakaramdaman kung may masakit ba sa akin. Nagsimula ko na rin na kalabitin si Anton ngunit hindi ito bumabangon. Inisa-isa ko rin yung mga katabi at kaharap namin sa bus pero ayaw nilang magsibangon. Natatakot ako ng mga oras na yon dahil pakiramdam ko ay may kakaiba na. Paulit-ulit ko niyuyugyug si Anton at muntikan ko pa itong sampalin ng hindi pa rin ito nag-react. Naglakad ako ng kaunti at tinignan ng lahat ng tao sa bus. Lahat sila ay tulog at walang kahit sino ang gising sa kanila kahit yung driver ay walang malay. Alam kong normal lang iyon sa mga nadisgrasya pero ang pinagtatako ko ay yung wala man lang kahit anong bakas ng disgrasya. Walang basag na salamin o kahit mga duguan na tao ay wala. Parang huminto lang yung bus at biglang nakatulog yung mga tao. Isa pa ay hindi ko alam kung bakit ako lang ang nagising ng mga oras na iyon at lahat sila ay natutulog. Muli akong bumalik sa pwesto namin ni Anton at kinalabit siya ng walang makuhang sagot ay nagdesisyon akong bumaba noon ng bus at humingi ng tulong sa labas. Walang mangyayari kung paulit-ulit ko lang gigisingin ng mga taong hindi naman magising. Nagulat ako noong makababa at makita ang lugar. Malayong malayo ito sa inaasahan ko. Naalala ko pa noon na sumakay kami ng bus at gabi iyon at madilim pero pagbaba ko ng bus ay umaga na at maliwanag na maliwanag. Malayo din ang itsura ng lugar na dapat itsura nito. Para akong nakatayo sa isang napakagandang paraiso.
Napakalaki ng mga puno at hitik na hitik sa bunga. Wala akong nakikitang kahit isang basura dahil napakalinis ng lugar. Maaliwalas din ang kapaligiran na napapalibutan ng mga bermudang damo. Nakarinig ako ng pagragasa ng tubig kaya naman hinanap ko iyon. Sa hindi kalayuan ay nakakita ako ng ilog na napakalinaw ng tubig. Sobrang linaw ay nakikita ko na ang reflection ko rito. Ganoon na rin ang iba't ibang isda na lumalangoy. Pinanood ko pa ang mga iyon habang nakangiti. Nang mga oras na yun ay tila ba nakalimutan ko nang dapat akong humingi ng tulong dahil sa nangyaring aksidente. Naisip ko na baka pwede naman mamaya na, hindi ba? Baka pwede naman na i-enjoy ko muna ang lugar. Napaisip pa ako noon na bakit ngayon ko lang napagtanto na may ganitong kagandang lugar sa Quezon. Parang isa itong mga setting sa mga English fantasy movie. Muli akong tumayo para maglakad. Nagulat pa ako noon nang may lumabas na leon mula sa likod ng isang puno. Kasunod nito ang isang aso at pusa na naghahabulan. Doon ko lang na-realize na sa lugar na iyon ay sama-sama ang mga hayop. Para bang hindi sila nag-aaway-away dahil kahit ang buhaya sa ilog ay may kasamang rabbit na nakapatong lang sa likuran nito. Na-amaze pa ako noon dahil bihira akong makakita ng ganoong senaryo. Madalas sa mga mababangis na hayop ay nanginginain ng mga maliliit na hayop o bagay na hindi nangyayari sa lugar na iyon. May nadaanan akong puno ng mansanas. Sobrang kinang ng mga bunga na para bang makikita ko na ang reflection ko kapag tumingin ako roon. Nakaramdam ako ng pagkagutom lalo na nang makitang hitik ang puno sa bunga. Parang kusang tumataas ang kamay ko para pumitas at para din may nag-uutos sa utak ko noon na kumagat ako na ginawa ko naman. Alam kong parang hirap paniwalaan ang sasabihin ko pero nang kagatin ko ang mansanas ay parang nawala lahat ng alaala ko. Parang hindi ko na alam kung paano ako napunta sa lugar na iyon. Ang alam ko ay may kailangan akong gawin na hindi ko rin matukoy na kung ano ba. May dumaan na isang babae na nakabistidang puti. Maganda ito at mahaba ang itim na itim niyang buhok. Nakayapak itong naglalakad na may dalang basket na punong-puno ng gulay at prutas. Napahinto ako at napatingin sa kanya at ganoon din siya sa akin. Ilang beses pa itong napakarap hanggang sa nakita niya ang hawak kong mansanas. Napalunok ito at napailing. "Miss, pwede mong magtanong? Nasaan ako?" Agaw ko sa atensyon nito. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung saan ba ako galing dahil ng mga oras na yun ay hindi ko na maalala kung saan ba ako galing at hindi ko rin maalala ang nangyaring aksidente. Nagulat ako nang bigla nitong inagawang mansanas at itinapon iyon. "Biringan. Nasa biringan ka. Kailangan mong maalala kung anong nangyari sa'yo kung ayaw mong..." Naputol ang pag-uusap namin ng may magdatingan ng mga tao. Pareho silang mga nakayapak gaya ng babae ngunit hindi katulad niya ay nakangiti ang mga ito nang makita ako. Nakarinig pa ako ng salitang bago at kapamilya. Hindi ko naman maintindihan ang tinura nila ngunit dahil kailangan ko ng sagot ay sumama ako nang ayain ako ng isa sa kanila. Naglakad kami papunta sa isang parte kung saan ang mga kabahayan. Katulad ng inaasahan ay marangyari ng mga bahay doon at halos lahat ay gawa sa marmol. May sarili silang mga swimming pool kahit tanalwang naman ang dagat na sobrang linaw din ng tubig. Purong bato lahat, ang bawat bahay ay may magagandang hardin na puno ng iba't ibang halaman. Ipinakilala ako ng mga kasama ko sa mga taong naroroon at halos lahat sila ay masayang makita ako. Ngunit kapansin-pansin pa rin yung isang babae kanina. Siya yung una kong nakita. Nakatingin lang ito sa akin at tila ba hindi nagustuhan ng ginagawa ko at halatang may gusto rin itong sabihin. May nag-aya pa sa akin noon na pumunta sa isang salo-salo na halos araw-araw daw nangyayari sa lugar na iyon at bilang bagong miyembro ay kailangan kong pumunta rito. Nagtaka naman ako roon dahil
ano ka ako ang bagong miyembro. Ngunit ngumiti lang sila. May mga nagdatingan pa mga tao. Mga nakasasakyan niyon kaya doon nakatuon ang atensyon ng lahat. Sobrang ganda ng mga sasakyan, Sir Gimbal. First time ko po makakita noon ng sports car. Iba't ibang kulay iyon at halatang mamahalin. Habang na-amaze ako sa mga sports car ay may humablot sa braso ko. Yung babae na kanina pa masama ang tingin sa akin. Kailangan mo nang umalis. Hindi ka na makakabalik kapag nagtagal ka pa rito. Tinignan ko iyon mula ulo hanggang paa na para bang nababaliw na siya. Bago ko hinila ang braso ko. Saan naman ako babalik eh? Dito na ako nakatira. Talagang nakalimutan ko na po ang buhay ko sa labas ng Biringan. Kahit si Anton Onay hindi ko na maalala. Dumating ang oras ng salo-salo. Halos lahat kami naglakad patungo sa isang pabilyon na malapit sa dagat. Nandoon ang ibang tao na lahat ay ngumiti at tumango na makita ako. Ngumiti naman ako sa kanila pabalik. Nanonood sila ng view sa dagat at napakaraming dolphin ang nagtatalunan doon. Pakyat na ako ng hagdan ng pabilyon nang sumakit ang ulo ko at may pumasok na imahe. Imahe yun ng isang lalaking paulit-ulit kong ginigising. Bagay na ipinagtaka ko. Mabilis akong umiling. Tinanong pa nga ako noon ng kasabayan ko kung ayos lang ba ako at sinabi kong oo. Pumasok na kami noon sa may loob at inaya nila ako sa upuan. Napakaraming pagkain sa mahabang lamesa. May lechon, mga prutas at gulay, seafoods na iba-iba ang luto at may mga mamahali na wine rin. Natakam agad ako noon. Nang makaupo ako ay agad din na nagsiupuan ang mga nakatayo na para bang ako lang ang hinihintay nila. Nakangiti ang mga ito sa akin ng matamis kaya naman hindi ko maiwasan ang mailang pero ngumiti na lang din ako pabalik sa kanila. Nagsimula na ang iba na kumain at akmang kukuha na rin ako ng pagkain nang muling sumakit ang ulo ko. Sobrang sakit noon na para bang nahihilo ako at nasusuka. Muling lumabas na imahe sa utak ko. Imahe yun ng isang lalaking nag-aalala at paulit-ulit akong ginigising. Sa likod niya ay ang taong nakatingin sa aming dalawa ng may pag-aalala rin. Nang dumilat ako ay nakita kong nakatingin sa akin ng mga tao sa lugar at tahimik na kumakain. Para bang wala silang pakialam sa nararamdaman ko at parang natutuwa pa sila sa nakikita hanggang sa bigla na lang lumiyab yung isang parte ng pabilyon dahilan para magkagulo ang lahat. Dahil nga sa nahihilo ako ay hindi ako agad makatayo ng maayos. May humawak sa braso ko at hinila ako patayo. Dahil nga halos nagkakagulo ang lahat ay walang nakapansin sa amin na umalis. Nahihilo pa rin ako habang hila-hila ako ng babae. Nakita ko siya yung babaeng pinapaalis ako kanina. Pilit kong hinila yung braso ko ngunit mahigpit ang kapit niya doon hanggang sa makarating kami sa kung saan ko siya nakita. Sa may malaking puno ng mansanas. Bigla na lang niyang kinaltok ang bato ko at para akong mawawala ng malay sa sakit. Sa sobrang sakit ay napaluhod ako at nagsuka. Habang sumusuka ay unti-unting parang tubig na bumabalik sa akin ng mga memorya ko. Yung relasyon namin ni Anton, yung nangyari sa bus, sa Lucena at pati na rin ang aksidente. Nanlalaki ang mga mata ko nang maalala ko kung ano ang Biringan at kung saan ba talaga ito. Tila rin nahimasmasan ako sa mga nangyari. Pinunasan ko ang bibig ko at tumingin sa babae. Nagpasalamat ako rito. Pero tinaboy lang ako nito at kailangan ko na raw umalis. Pinilit ko siyang isama pero umiling siya at sinabing hindi na siya pwedeng bumalik dahil nakakain na siya ng pagkain sa salo-salo. In short, parte na siya ng lugar na ito. Sinabihan niya akong tumakbo nang makarinig ng ingay na may paparating. Ngunit bago ako tumakbo papalayo ay tinanong ko pa ang pangalan nito. Carolina. Carolina ang pangalan ko. Tumakbo ako pabalik ng bus at sumakay. Pagkasakay ko ay isang sampalang dumapo sa pisngi ko at agad akong napadilat. Pagdilat ko ay nakita ko ang sarili kong nakaupo sa bus at
katabi si Anton. Napapalibutan din ako ng mga taong pag-aalalang nakatingin sa akin. Tinanong pa nila ako bakit daw ako umuungol ngunit hindi ako nakasagot. Tumingin ako sa labas at nakita kong hindi naman nakahinto ang bus. Patuloy lang naman ito sa pag-andar at nasa Quezon na kami. Nag-aalala pang tinanong ni Anton kung talaga bang ayos lang ako o kailangan namin dumaan sa ospital. Hindi naman ako nagsalita dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Hanggang sa makarating kami sa bahay nila ay hindi ko sinabi kay Anton ang nararanasan dahil inisip ko na baka ang isipin niya at ako naman ang isipin niyang nag-a-addict. Ni-research ko rin po pala yung name na Carolina at nabasa kong isa yun sa mga sikat na pangalan ng babaeng pumunta sa Visayas pero hindi na umuwi. Ang sabi ng Google ay nagpadala ito ng sulat sa mga magulang na ang address ay Biringan. Bagay na talagang nakakagulat dahil wala namang ganoong lugar. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung tinulungan ba ako ni Carolina o talaga bang nananaginip lang ako. Pero isa lang ang sigurado ako, Sir Gimbal. May kinalaman yung lalaking nakasakay namin sa bus papuntang Lucena sa nangyari sa akin. Sa ngayon, Sir Gimbal, ay hindi na naman naulit ang masamang panaginip na iyon. At hanggang ngayon ay tinatanaw ko na utang na loob kay Carolina ang lahat. Na hindi ko naman maunawaan kung nananaginip ba ako o sadyang tinulungan niya ako. Pero kung ano man ay nagpapasalamat ako sa ginawa niya. Dahil sa kanya ay hindi ako napako sa lugar na iyon. Sa ngayon, Sir Gimbal, ay masaya na kami ng asawa ko. Mahirap pa ng buhay ay nakakaraos naman kami dahil sobrang sipag ni Anton. At sana po, Sir Gimbal, ay mapili niyong mabasa ang kwento kong ito. Yun lang po at maraming salamat. At dito na po nagtatapos ang kwento natin ngayon. At kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.